Nagsimula ang pelikula sa CIA headquarters sa Langley, Virginia. Isang agent na nagngangalang Vivi ang nakipagkita sa direktor ng CIA at isa pang lalaki upang pag-usapan ang kanilang target na si Wolfgang Brown, na mas kilala bilang The Wolf. Sinusubukan ng target na magbenta ng armas sa mga terorista kasama ang kanyang partner na si Albino. Inatasan ng direktor si Vivi na patayin silang dalawa at tinanong niya ang direktor kung sinong agent ang pwedeng i-assign sa kanila. Ang agent na tinutukoy ay si Ethan Renner, at kasalukuyan siyang nasa hotel sa Paris kasama ang isa pang agent na si Yasmin. Plano nilang patayin si Albino na nakatakdang makipag-deal sa mga Serbian. Ngunit bago pa ito mangyari, napatay na ni Ethan ang mga buyer at mabilis na pinalitan ang briefcase na hawak ni Albino na naglalaman ng mga secret codes. Agad niya itong ibinigay sa mga agent na nasa isang van, ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono para paalalahanan siyang kaarawan ng kanyang anak na si Zoe. Tumakbo si Ethan para tawagan siya sa isang payphone at ginamit ang kanyang relo bilang kapalit sa isang vendor upang makakuha ng barya. Tinawagan niya si Zoe, ngunit napunta lamang ito sa voicemail. Samantala sa hotel, nakompromiso na ang identity ni Yasmin nang makilala siya ni Albino. Hinila niya ang babae papunta sa isang elevator at hinintay itong dumaan upang maputulan siya ng ulo. Kasunod nito, binaril ng kanyang mga tauhan ng mga agent na nasa van na humantong sa isang barilan mula sa lobby hanggang sa labas ng hotel. Habang sinusundan ni Ethan si Albino, pinatay niya ang kanyang mga tauhan bago hinabol ang kontrabida. Kalaunan ay nagsimulang manghina at mahilo si Ethan, ngunit nagawa niyang maabutan si Albino. Bumagsak siya sa lupa bago binaril si Albino sa kanyang paa. Gayunpaman, nagawang makatakas ni Albino habang si Ethan naman ay nawalan ng malay. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising siya sa ospital kung saan ibinunyag ng doktor na mayroon siyang cancer at kumalat na ito sa kanyang baga. Binigyan na rin siya ng taning ng doktor at sinabing mayroon na lang siyang natitirang 3 hanggang 5 buwan. Bumalik si Ethan sa kanyang apartment at nalaman na may pamilyang nakikituloy doon. Malugod siyang binati ng padre de pamilya na si Jules at sinabing sila ay mga refugee na naghahanap ng bagong tirahan. Pumunta si Ethan sa police station upang magreklamo, ngunit sinabihan siya na kung puwersahan niyang papaalisin ang pamilya ay maaari siyang maaresto. Bumalik si Ethan sa bahay at inilabas ang kanyang baril sa harap ni Jules, ngunit nagpaubaya din siya at sinabing maaari silang manatili hanggang sa makapanganak ang anak nitong babae. Tinawagan ni Ethan ang kanyang ex-wife na si Tina, ngunit nag-aalangan itong makipagkita sa kanya hanggang sa sabihin ni Ethan na isa itong importanteng bagay. Magkasama silang pumunta sa abogado upang pirmahan ang will ni Ethan at sinabing malapit na siyang mamatay, ngunit ayaw niya itong ipaalam kay Zoe. Gusto niyang makipagkita sa anak, ngunit binigyan siya ng kondisyon ni Tina na dapat ay tapos na siyang magtrabaho para sa CIA. Agad namang pumayag si Ethan at pumunta silang dalawa sa paaralan para sunduin si Zoe. Naging awkward ang pagtatagpo ng mag-ama at halatang hindi interesado si Zoe na makita si Ethan. Hindi nagtagal, isang gwapong lalaki ang lumapit kay Zoe at ipinakilala niya ito bilang kanyang kasintahan na si Jonas. Nang makaalis si Jonas, binigyan ni Ethan si Zoe ng isang purple bike at inisip na ito pa rin ang kanyang paboritong kulay, ngunit mas pinili ni Zoe na sumakay ng tren kasama ang kanyang mga kaibigan, dahilan para si Ethan na lang ang gumamit ng bisikleta. Puminto si Ethan sa isang tindahan, at dito niya nakilala ang agent na si Vivi. Binanggit ng babae ang pangalan ni Zoe at ipinakita ang relong iniwan niya sa may hotel. Pinasakay niya si Ethan sa sasakyan at inalok siyang magtrabaho para sa kanya. Tumanggi noong una si Ethan, hanggang sasabihin ni Vivi na meron siyang experimental drug na makakapagligtas ng kanyang buhay. Nang marinig ito, tinanggap na ni Ethan ang trabaho at sinabi ni Vivi na ang kanyang misyon ay hanapin at patayin si Wolf. Dinala ni Vivi si Ethan sa isang hotel upang hanapin ang lalaking makapagsasabi ng kinaroroonan ng accountant ni Albino. Pinaalam niya kay Ethan na isang lalaki lang ang naroon, ngunit nang pasukin niya ang silid, naabutan niya ang 5 kalalakihan. Dahil dito, pinatay niya at ni Vivi ang mga lalaki nang wala sa kanila ang nagbigay ng anumang impormasyon. Habang nasa elevator, sinabi ni Ethan kay Vivi na itutuloy niya lamang ang assignment kung bibigyan siya ng $150,000 at 1,000,000 life insurance policy. Sinunod naman ito ni Vivi at binigyan siya ng isang shot ng gamot. Samantala, makikita si Albino na nakipagkita sa isang lalaki at binigyan ito ng litrato ni Ethan upang pagmatsyagan siya. Sa sumunod na eksena, pumunta si Ethan sa apartment ni Zoe at Tina, at narinig na sumisigaw ang anak. Sa pag-aakalang nasa panganib ito, sinira niya ang doorknob at puwersahang pumasok, ngunit nalaman niyang galit lang ito sa kanyang pangit na buhok.
Galit naman si Tina kay Ethan dahil nangako siyang magluluto ng hapunan ngunit 3 oras na siyang late. Ipinaalam ni Tina na pupunta siya sa London sa susunod na araw para sa isang meeting at nagpas siyang tumawag ng mag-aalaga kay Zoe, ngunit iginiit ni Ethan na hayaan siyang mag-alaga sa anak. Kalaunan sa gabing iyon, nagsimulang mahilo si Ethan kaya tinawagan niya si Vivi at sinabing naghahalucinate siya. Pinaalam ni Vivi na side effect lamang ito ng gamot at inutusan siyang agad na uminom ng vodka upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Kinabukasan, umalis na si Tina, at pumasok naman si Zoe habang nakasuot ng pulang wig. Nakita niyang tumatawag si Vivi sa telepono ni Ethan, ngunit sinabi niya sa anak na boss niya ang tumatawag. Kalaunan, muling sinubukan ni Ethan na pasakayin si Zoe sa bisikleta papunta sa paaralan, ngunit mas pinili niyang maglakad at tinanggal na ang kanyang wig. Nang muling nakipagkita si Ethan kay Vivi, ibinigay na ng agent ang perang ipinangako niya at pinaalalahanan siyang panatilihing mababa ang kanyang heart rate. Inutusan niya din si Ethan na hanapin ng isang car salesman na nagngangalang Hamilton upang kunin sa kanya ang ilang impormasyon para sa misyon. Nang pumunta si Ethan sa dealership, ininsulto niya ang mga empleyado ni Hamilton at pinatumba silang lahat, bago naghintay sa opisina ni Hamilton hanggang sa makabalik siya. Dinala niya si Hamilton pabalik sa apartment at pinagbantaan siyang papatayin niya ang kanyang pamilya, ngunit habang ginagawa ang interogasyon ay bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa paaralan ni Zoe at iginiit na gusto siyang kausapin ng prinsipal. Dahil hindi pa siya tapos sa ginagawang interogasyon, isinama niya si Hamilton at isinilid siya sa trunk ng sasakyan. Nang makarating sa paaralan, nalaman niyang sinuntok ni Zoe ang isa pang mag-aaral na babae. Pinaliwanag ni Zoe kay Ethan na nagawa niya lamang ito dahil tinutokso ng kanyang kaklase ang isang babae mula sa Pakistan. Sinabi ni Ethan na hindi naman siya nagagalit at idinagdag na mabisa itong paraan upang mabawasan ang mga bully. Nagsimulang magingay si Hamilton sa compartment kaya napilitan si Ethan na suntukin siya sa mukha at sinabihan siyang manahimik. Pagkabalik sa sasakyan, iniwan siya ni Zoe dahil naiinis ito sa kanyang pag-uugali at sa kanyang patuloy na pag-ubo. Gayunpaman, tinawagan siya ni Zoe upang humingi ng paumanhin at hiniling na makipagkita sa paborito niyang lugar, isang maliit na theme park malapit sa may flying chairs. Bagamat mas inuna ni Ethan na hanapin ang accountant, umalis din siya kalaunan para makipagkita kay Zoe. Sumakay sila sa iba't ibang mga rides at uminom ng mainit na tsokolate sa isang restaurant. Pagkatapos nilang mag-bonding, pumunta si Ethan sa isang tindahan ngunit biglang pumasok ang lalaking inutusan ni Albino at meron siyang hawak na isang shotgun. Pinaputokan niya si Ethan, ngunit kaagad din siyang bumangon nang hindi man lang nasasaktan. Lumalabas na nakasuot siya ng vest at nagsimula ng maglaban ang dalawa. Muntik nang mapatay ng lalaki si Ethan sa pamamagitan ng pagsaksak sa leeg, ngunit nagawa niyang mabaril ang lalaki at napatay siya. Nang makauwi, nakita ni Ethan sa computer ni Zoe ang isang mensahe mula sa kaibigan, na sinasabing makikipagkita siya sa kanya sa tattoo gallery. Sa pag-aalala, agad na pumunta si Ethan sa lugar at nahanap ang isang sasakyan na may bag ni Zoe. Binasag niya ito at nakahanap ng flyer mula sa isang lugar na tinatawag na Spider. Pumunta siya sa bahay ni Hamilton at tinanong ang kambal na magkapatid kung ano ang tinutukoy na Spider, at ipinaalam ng dalawa na isa itong party house. Agad na pumunta si Ethan sa Spider, isang nightclub. Nakita niya si Zoe na umiinom kasama ang mga kaibigan. Ngunit nagsimula na naman siyang mahilo kaya uminom siya ng vodka para maging magaan ang kanyang pakiramdam. Sinundan niya si Zoe malapit sa banyo at nakita ang 3 lalaki na hinaharas ang kanyang anak. Pinigilan siya ng isa sa mga lalaki, ngunit biglang lumabas ang kanyang pagiging mabangis at walang awa silang pinagbubugbog, bago dalhin palabas si Zoe. Kinaumagahan, nagising si Zoe at walang naalala sa mga nangyari. Suot pa rin niya ang kanyang dress at papasok na sana siya sa paaralan, ngunit sinabihan siya ni Ethan na huwag pumasok ng ganoon ang itsura. Iginiit niyang sumakay siya ng bisikleta papunta sa paaralan, ngunit galit na ipinaalala ni Zoe na hindi niya naman siya tinuruan kung paano magbisikleta. Dahil dito, ginugol niya ang buong araw sa pagtuturo sa anak at nakakuha ng palakpakan sa mga nanunood. Maya-maya, naiiyak na tinanong ni Zoe kung bakit siya nawala ng matagal na panahon. Sa palagay ni Zoe ay meron na siyang ibang pamilya at ibang anak, ngunit tiniyak sa kanya ni Ethan na hindi ito ang dahilan. Habang patuloy silang nagbabonding, inamin ni Zoe na sinuntok niya ang babae sa paaralan dahil sa paglandi niya kay Jonas. Sa huli, nakita sila ni Jonas habang hinahatid niya si Zoe papunta sa paaralan. Kalaunan, nahanap na ni Ethan ang accountant na si Guido, habang sinasamahan siyang maglakad ng kanyang mga guard sa kalsada. Nagpaputok si Ethan ng tear gas sa sasakyan at kinuha ang accountant bago pinasabog ang van.
Dinala niya si Guido sa kanyang apartment para ipagpalit ang briefcase na may mga code na nakuha niya kanina, sa code na magti-trigger ng mga pampasabog na hawak naman ni Wolf at Albino. Nang gabing yun, umuwi si Ethan at nalaman na nanganganak na ang anak ni Jules. Ipinanganak niya ang isang malusog na sanggol na babae, at nagpa siya silang pangalanan siyang Ethan dahil sa pagpayag niyang manatili sila sa kanyang tahanan. Sinabi ni Jules na aalis na sila kagaya ng ipinangako, ngunit iginiit ni Ethan na maaari silang manatili hanggat gusto nila. Kalaunan, pumunta si Ethan sa bahay ni Zoe at nalamang niyaya siya ni Jonas na umattend ng prom, ngunit pinaalam niya sa ama na hindi siya marunong sumayaw. Habang tinuturuan ni Ethan na sumayaw si Zoe, biglang dumating si Tina. Pinanood niya ang dalawang sumasayaw at nagdulot ito ng luha sa kanyang mga mata. Naghapunan sila bilang isang pamilya at sinabi ni Tina kay Ethan na dapat niyang sabihin kay Zoe ang tungkol sa kanyang kalagayan sa lalong madaling panahon. Kinaumagahan, tinawagan ni Vivi si Ethan upang sabihin sa kanyang nasa Grand Hotel si Albino. Agad na pumunta doon si Ethan at nakita si Wolf at nakasakay siya sa kotseng minamaneho ni Hamilton. Hinabol sila ni Ethan, at binangga ang sasakyang kanilang sinasakyan hanggang sa mahulog ito sa isang footbridge. Gayunpaman, nagawang makatakas ni Wolf at Albino, at pinakawalan ni Ethan si Hamilton upang makabalik siya sa kanyang pamilya. Hinabol ni Ethan ang dalawang kontrabida sa subway kung saan nagsimulang magdugo ang kanyang ilong at makaramdam ng pagkahilo. Bago pa niya mabaril si Wolf, kinaladkad ni Albino ang halos wala ng malay na si Ethan patungo sa riles ng tren. Hinintay niyang dumating ang tren kahit inuutusan na siya ni Wolf na patayin na si Ethan. Sa kabutihang palad, nabawi ni Ethan ang kanyang lakas at itinulak si Albino sa harap ng dumadaan na tren. Ngunit hinimatay din siya pagkatapos, at mabilis na tumakas si Wolf. Nang siya'y magising, nakita niyang dinala siya ni Vivi sa kanyang apartment. Ipinaalala niya kay Ethan na nakatakas si Wolf, at sinabi din na naging positibo ang resulta ng gamot sa kanyang treatment. Sa sumunod na araw, pumunta sina Ethan, Zoe at Tina upang makipagkita kay Jonas at sa kanyang pamilya. Ipinakilala ng kanyang ama si Ethan sa kanyang business partner, at nabunyag na ito ay si Wolf. Nakilala nila ang isa't isa at hindi mapalagay nang sila'y makipagkamay. Sinamahan sila ng mga magulang ni Jonas sa club, kung saan na-realize ni Tina na nasa isang assignment si Ethan. Sa kanyang palagay, nagsisinungaling sa kanya si Ethan, ngunit tiniyak ni Ethan na nagsasabi siya ng totoo. Nang hindi nagbibigay ng babala, binaril ng mga tauhan ni Wolf si Ethan, at sinundan naman sila ng ating bida. Napatay niya ang lahat ng mga tauhan bago na-corner si Wolf sa isang elevator. Pinaputukan niya ang mga cable ng elevator, dahilan para mahulog ito at bumagsak sa ground floor. Samantala, nakahanap sina Jonas at Zoe ng isang pribadong silid kung saan sila ay sumayaw at pinagsaluhan ang kanilang unang halik. Gumapang si Wolf palabas ng elevator, ngunit nahanap siya ni Ethan. Gayunpaman, nagsimula na naman siyang manghina at hindi na nagawang mabaril si Wolf. Nabitawan niya ang baril, kung saan pilit itong inaabot ni Wolf, hanggang sa dumating si Vivi at sinipa ang baril papalapit kay Ethan upang tapusin na ang trabaho. Nang maisip niya sina Tina at Zoe, tumanggi siya at ibinaba na ang baril. Sa pagkainis, kinuha ito ni Vivi at siya na ang tumapos kay Wolf. Pagkalipas ng ilang linggo, nanatili pa rin si Ethan kasama sina Zoe sa isang bahay na malapit sa dagat. Hindi nagtagal, dumating si Tina at inamin ni Ethan na marami siyang pagkukulang sa kanya at kay Zoe simula pa noong una. Nangako din siya na hindi na sila iiwan at hindi na babalik sa dating trabaho. Lumapit si Zoe upang imbitahan ng kanyang ina na gawan sila ng mainit na tsokolate ni Ethan. Nanatili si Ethan sa labas habang sina Tina at Zoe naman ay magkatabi sa isang kwarto. Tinanong ni Zoe ang ina kung mananatili na sa kanila si Ethan, ngunit hindi naging tiyak ang kanyang sagot. Samantala, nakita ni Ethan ang isang box na may malaking syringe at isang note mula kay Vivi na bumabati sa kanya ng maligayang Pasko. Binigyan siya nito ng gamot upang patuloy niya pang makasama ang kanyang pamilya. Thanks for watching. Please like at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Pindutin ang notification bell para sa marami pang movie recap katulad nito at mag-iwan ng comment down below. This is MR Movies. Ciao!